Magandang gabi sa inyo, sa inyong lahat mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre doon po sa ating mga OFW na ngayon po ay naiipit dahil sa kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. Mag-ingat po kayo. At lubang napaka-delikado po ngayon dyan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At sana po hindi nyo makakalimutang mag-pindot ng likes bago po matapos ang inyong pong pinapanood na video dito sa aking channel. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Aantayin ko po ang inyong pag-subscribe. Hindi po ako maiinit. Patuloy po ako mag-aantay sa inyong pag-subscribe. At ngayong gabi po ay meron po tayong panonoorin na mga video na nakakatakot uli. At siyempre, gaya ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Okay, panoorin na po natin. Isang paranormal o ghost hunter mula sa Kalimantan ang naglakas loob na pasukin ang isang masukal na kagubatan sa oras ng dapit hapon. Ayon sa kanya, maraming kakaibang tunog ang madalas marinig mula sa kailaliman ng lugar na iyon. Ang kanyang layunin ay magpalipas ng gabi sa isang lumang kubo sa loob ng gubat, isang lugar na may madilim na kasaysayan. Dito raw noon natagpuan ang bangkay ng isang buong pamilya. Habang patuloy na lumalalim ang gabi at lalo pang tumatahimik ang paligid. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang pangyayari. Ang ilaw sa isa sa mga kubo sa di kalayuan ay biglang umilaw ng mag-isa. Dahil sa pag-uusisa, nagpasya siyang lapitan ng kubo upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit habang papalapit siya, may isang bagay na hindi niya inaasahan na magaganap. Panuorin at pagmasdan ng mabuti ang video. Katakot ng lugar. Gubat kasi. Pag sa sa gubat, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo kagad ng takot kasi lalo na kung nasa kalagitnaan ka na tapos gabi, sari-sari kasi maririnig mo. Huni ng ibon, hayop, at kung ano-ano pa. Kaya hindi mo naririnig sa sa syudad. At madilim yan dyan. Wala kang makikitang maliwanag dyan. Tanging ang dala mong flashlight lang ang makakapagpaliwanag sa mga nadadaanan mo kung mayroon kang dalang flashlight. At kung hindi ka patagarian, at masasabi ko na hindi mo kabisado yung lugar dahil hindi ka patagarian. Creepy. Jadi teman-teman, ini sekitar jam 1 malam dan aku habis bakar dupa di luar. Semua pencahayaan di luar dalam keadaan gelap gulita. Aku biarkan dulu untuk beberapa saat. Kita tunggu reaksinya, dan jika ada suara-suara atau apapun di luar, aku bakalan coba perhatiin dari dalam gubuk. Itu gubuk sebelah, men. Ada lampu minyak. Ada cahaya api di situ. Perhatiin di sana. May kubo. Ada cahaya api di gubuk Ano po siyang kubong nakita? Lampu minyak di sebelah. Gue udah perhatiin sebenarnya itu dari tadi. Matakot yung yun. Yung huni ng ibon na yun. Dapat kita buat. Sila bumarinig. Oh, may tao sa loob. May tao sa loob.
Kuya, huwag ka nang tumuloy dyan. May tao sa loob, oh. Parang babae pa yata. Oh, babae nga. Babae nga. Takbo si kuya, takbo. Gaya ng makikita sa footage, nabigla siya nang mapansin ang liwanag mula sa isang kubo na hindi kalayuan sa kanyang tinutuluyan. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahan niyang nilapitan ang lugar upang tingnan kung may tao roon. Ngunit nang makarating siya, tila wala namang kakaiba o sinuman sa loob. Kaya nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanyang kubo. Ngunit sa sandaling yun, bigla siyang napatigil sa matinding gulat. Sa loob mismo ng kubo na kanyang tinutuluyan, may nakakatakot na anyong tila isang nilalang na nakaupo sa loob. Agad siyang napaatras sa matinding takot at kaba sa nasaksihan niyang yung yun. mukha, eh. Pagmasdan ninyong mabuti. Creepy. Dapat terlupa siya. Sila bumalik. Yan, oh. Takot ng lugar, oh. Tag-iisang bahay lang, oh. Ang tradisyonal na libingan ng Sagada. Ang mga taga-Sagada ay kilala hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa buong mundo bilang may ritual at may kakaibang tradisyonal na libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga sinasabing mga matatanda ay sila na mismo ang gumagawa ng kanilang sariling kabaong. Mga kabaong pala yan. Yung mga katutubo. Grabe, no? Binibitin nila. Bagay, ano na yan, eh. Yung paniniwala kasi nila yan, eh. Kumbaga, kasama sa ano yan, sa tradisyon nila. Pero parang kukunti na lang. Grabe, nakabitin yun. Isang matanda naman ay mahina na at may sakit. Ang kaanak naman nito ang responsable sa paggawa ng nasabing kabaong. Kapag ang nasabing tao ay yumao na, ang kanilang mga bangkay ay ilalagay sa mismong kabaong na kanilang ginawa. Pagkatapos ay dinadala sa kuweba upang ilibing. Subalit sa halip na ibawon o ilibing sa lupa, ang kanilang mga kabaong ay hinahang sa loob ng kuweba o dilig kaya ay sa harap ng mga cliffs kasama ng mga labi ng kanilang mga ninuno. Ang sinasabing tradisyon at ritual na ito ng mga taga-Sagada ay tinatayang mahigit 2,000 taon na ginagawa. Kaya naman ang ilang mga bangkay at kabaong na nakahang sa mga kuweba at cliffs ay may ilang dekada na katagal. Ang dahilan ng tradisyon at ritual na ito ay sa dahilan na mas mataas na posisyon ng kanilang mga bangkay at kabaong, ay mas malaki ang chance upang marating ng kanilang espiritu ang tamang lugar. Ganun pala sa paniniwala nila. Kung gaano kataas ang mas mataas na pinagbitinan ng kabaong, mas may yung mas madaling makarating sa langit yung kaluluwa nung namatay. Ganun pala yun. I see. Sa kabilang buhay. Sa madaling salita, madali nilang mararating ang langit kung mas mataas ang posisyon ng kanilang mga bangkay. Ganun pala yun. Kaya naman hinahang nila ng pagkataas-taas ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Kakakilabot na nilalang naman na ito ay nahuli mula sa bansang Pakistan. Katakot to. Ni aso. Sobra namang laki niyan. Aso sa laki na ng tao yun ah.
Sinasabing ang nakakatakot na nilalang na ito ay nagdulot ng pinsala at takot sa buong bansa ng Pakistan, kaya naman tinawag nila itong The Devil's Pet. Hinihinala ng ilang magsasaka na ang nasabing nilalang ay isang werewolf, na kung saan sinasabi ng mga Uso ba magsasaka ngayon yan? na Werewolf? ito ang dahilan ng pagkawala at pagpaslang sa ilan nilang mga alagang hayop at pagsira sa kanilang mga pananim. Ang video na ito ay nag-viral sa internet at ang ilang mga netizen ay sinasabing ito ay isang failed science experiment, subalit Ano kaya magbasa yan? hanggang sa ngayon ay wala pa rin nagkukumpirma kung ano ba ang nasabing nilalang na ito. Habang naglalakbay sa isang madilim na kalsada sa kalagitnaan ng gabi, biglang napahinto ang isang lalaki matapos niyang mapansin ang isang kakaibang figura sa mga damuhan sa gilid ng daan, mismong nasa kanyang harapan. Sa pagitan ng mga palumpong, may anino na tila nakatayo at tahimik na nagmamasid, isang misteryosong nilalang na pinaghihinalaang maaaring isang white lady. Oo nga, oh. White lady, oh. Ito kaya yun? Parang ito yung sinasabi, eh. O sa amin, nasa gilid ng daan, eh. Oh, white lady ba yan? O isang lang, puno. Dilim naman kasi ng lugar, eh. Oh. Tanging yung ilaw lang ng motorsiklo yung nakakapagpaliwanag, eh. Walang street lights, eh. Nakakatakot talagang dyan dumaan pag kahating gabi. Tapos ganyan pa, merong may kitang ganyan, no. Oo. Hindi na ako tutuloy kung ako. O yan, kung white lady yan, no, may white lady dyan, no. Huwag ka nang tumuloy dyan. Mukhang inaabangan ka. Sabi ng white lady, nag-aabang, ha. Dahil sa matinding kaba at pag-uusisa, agad niyang inilabas ang kanyang kamera at Totoo nga, nagsimulang yan nga yung mag-record. nakita. Sa video, makikita ang isang figurang nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok na nakalaylay, habang tahimik itong nakatigil sa gitna ng mga palumpong sa tabi ng kalsada. Ayan, no. Ang itsura nito ay kahawig na kahawig ng sinasabing anyo ng white lady sa mga kwentong kababalaghan. Ngunit dahil sa takot, hindi na naglakas loob ang lalaki na lumapit. Natakot Sa na. halip, Hindi pinili na na lumapit. lamang niyang kunan ito ng video mula sa malayo. Paano ka hindi matatakot yan, eh? Ang dilim-dilim dyan. Sa TikTok, isang babaeng kilala bilang Casey Create ang nag-upload ng isang maikling video noong February 2023. Sa footage, sinusubukan niyang palabasin sa gabi ang kanyang aso habang flashlight lamang ang tanglaw sa kadiliman, ngunit tumatanggi itong umusad. Sa una, inakala ni Casey na nag-iinarte o nakikipaglaro lamang ang alaga, kaya kinuha niya ang telepono upang i-record ang akala niya ay isang cute na sandali. Ngunit hindi niya alam, maaaring may makuhanan siyang bagay na mas nakapanghihilakbot, isang pangyayaring magpapabago sa karaniwang gabi tungo sa isang eksenang itinuturing ngayon ng maraming manunood bilang isa sa mga mas nakakabahalang kuhang creepy na naitala sa kamera. Bumalik yung aso. Kaya bumaba. What is it? Hello? Katakot naman kasi nung Rocky, what paligid, parang gubat yata yung what is that? dami mga punong Mom? kahoy. May parang mata. Oh. Wow. Ayan, no. Para siyang mata. Nasa loob ng gubat. Katakot naman. Kaya pala hindi dumiretso yung aso, hindi bumaba ng sa sa banay ba sa may lupa.
Napansin niya kaagad yan. Lakas ng pakiramdam ng aso. Ano kaya yan? Pero pwedeng ano yan, pwedeng hayop din na mas malaki kaysa dun sa aso. Kasi kung titingnan mo, yan yung lupa, eh. Ito. Kahit sabihin pa natin malayo, dito yung lupa, malaki pa rin yan. Pwedeng isang malaking hayop yan, o isang sabihin na natin halimaw. Kasi kung magbasihan natin yung mata, nag-ano siya, yung kumikintab. At saka ang weird kasi sa kanya nakatingin. Parang yung inobserbahan siya. O hindi lang siya din makalapit kasi nag-aalangan dahil may alagang aso yung tao. May-ari ng bahay. Kaya maganda rin yung may alagang aso sa bahay. Lalo sa mga ganyan lugar. Hindi pa nagtatagal ang video nang biglang magsimulang tumahol ang aso patungo sa hanay ng mga puno. Mistulang nakapako ang tingin nito sa isang bagay na hindi pa malinaw na nakikita. Ayon kay Casey, Nakikiramdam may yung naririnig aso, siyang paggalaw, parang may Nakikiramdam yung naglalakad aso. sa pagitan ng mga puno. Pagkaraan, bahagyang lumitaw sa sinag ng kanyang flashlight ang isang pares ng kumikislap na mata. Ilang saglit pa, may iba pang mga mata ang sumunod na makikita. Sa kabuuan, tila tatlong Pag yung magkakayup aso ganyan ganyan ang naging niya, behavior niya. Nakakaramdam ng yan, ng panganib. Kasi hindi para bumalik yan dito sa bahay. Didiretso mo yan kung halimbawa may gagawin siyang dudumi. Didiretso yan doon. Kaso bumalik Nakaramdam siya ng nakaramdam ng panganib yung aso. na pares ang nakatanaw mula sa iba't ibang taas sa gitna ng kadiliman. Ipinaliwanag ni Casey na noong una ay wala siyang nakikita, ngunit lumalakas ang mga tunog. Nang lumitaw ang unang pares ng mata, agad niyang naisip kung maaaring isang deer yun. Hindi. Ngunit ano pa kaya ang maaaring naroon? May ilang naniniwalang wala itong iba kundi mga ligaw na hayop, marahil maraming deer na nakatayo sa magkakaibang distansya o hindi pantay na lupa, kaya nagmumukhang iba-iba ang taas. Ngunit ang iba ay hindi kumbinsido. Itinuturo nila ang kakaibang pananatili na nakapirmi ng mga mata, ang pagitan ng bawat isa, at ang paraan ng kanilang pananatili na nakatutok sa iisang direksyon. May ilan pang inihalin tulad ang eksena sa mga alamat tulad ng Wendigo, na sinasabing nag-aabang sa gilid ng kakahuyan. Maaaring may lohikal na paliwanag, ngunit kapag mag-isa ka sa gabi at may ilan na nagliliwanag na matang nakatitig mula sa dilim, kahit ang pinakarasyonal na sagot ay hindi mapipigil ang imahinasyon na punan ng natitirang puwang. At kung minsan, yun mismo ang dahilan kung bakit tunay na nakakagimbal ang ganitong mga paranormal na video. Grabe. Okay. Maraming salamat po sa mga nanood. Natapos na naman po yung aking hinandang mga video na nakakatakot para sa inyo, para may mapanood po kayo dito sa aking channel. Salamat doon sa mga nanood. Doon nga sa hindi pa nag-subscribe, please paki-subscribe naman. Abuhay po kayo nasaan man po kayo, lalo na sa ating mga OFW na nandyan sa Middle East o kahit saan pa mang lugar na naroon kayo. At mag-ingat po kayo, lalo na dyan sa may gitna ng silangan dahil may nagaganap ngayong kaguluhan dyan. Ingat-ingat po tayo.
shoutout po sa inyong lahat. Ano pa ba? Sa mga hindi nagsasawang manood sa aking video at medyo tinatangkilik nyo rin yung aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. At may pakiusap lang po sa inyo. Paki-subscribe, share, at paki-like na rin po yung mga video yung mga panood dito sa aking munting channel po. Kita-kits po tayo sa mga i-upload ko pang mga video na nakakatakot. At shoutout din po sa sa San Pedro Ghost Hunters. Muli, maraming salamat po.